Visayas at Mindanao. Good morning po sa ating lahat. Maging sa ating mga OFW dyan sa ibang bansa. Magandang araw po sa inyo. Pag-asapan po natin to si Kap Nino Barsaga, mga kababayan. Isang mabait at magaling na vlogger, mga kababayan. Wala itong kinikilingan kahit sino, mga kababayan. So panoorin natin ang kanyang advice sa kanyang pinsan na si Kiko Barsaga, mga kababayan. Ito sinasabi mo? Yan, mga kababayan. Pero pasensya nyo na mga words, mga kababayan. Pag-isipan ko, Yan. mag-post ka muna ngayon na sumusuporta ka sa akin. Yan. Ha? King-ina mo. So, Gumawa ka ng matino. Yung music na yan. Alam niyo po mga kaibigan, yan. Pakinggan mo natin. iniiwasan ko talaga na Pakinggan ko. maitapik itong gago, itong Sorry for the word, tarantado mga kababayan, na pinsan ko, nasaksakan ng pagkabobo. I'm sorry, but this is the truth. Gago, bobo, bakit mukha mo? Lahat na lang ng pagka-epal. Alam niyo po mga kaibabayan, kung titignan niyo po ang leadership ng mayor po ng kasalukuyan ng lungsod ng Dasmariñas sa pamumuno po ng butihing mayor po dyan na si Ate Jenny or si Mayora Jenny Barsaga, hindi po siya mahilig makisawsaw sa larangan ng politika. Lalo na sa mga issue, never siyang nakisawsaw, nakialam, bagkos ginagampanan niya ang trabaho niya bilang mayor ng Dasma. At take note, nung siya rin ay naging congresswoman, wala tayong maririnig sa kahit anong platform, kahit anong media na nagsasalita itong kasalukuyang mayor ng Dasma na nung naging siya ay congressman. Pagkos, kaibigan siya ng lahat ng congressman, ng mga politiko sa kanyang ginagawa. At ganun din ang kanyang yumahong asawa na si Congressman Elpidio Prani Barsaga. Alam niyo po, unang-una, si yumahong PD Barsaga nung nabubuhay pa ito, mataas ang respeto sa kanya ng mga kapwa niya mambabatas. Mataas ang pagtitingala dahil sa pagiging matalino, magaling na kinatawan ng Dasmariñas. Hindi natin may tatanggi. Umunlad ang Dasma dahil kay Kung PD. Pero, kung nabubuhay lamang itong mga magulang ng tarantadong itong si Kiko, sa tingin ko, hindi nagiging masaya si Kung PD Barsaga. Unang-una, sabi ko nung unang live ko about kay Kiko, nagiging bastos ang bunganga mong putang ina mo ka. Sorry for the words, Kung walang mga kababayan. nagmumura sa'yo vlogger, Sorry for the matarantado ka, words. putang ina mo ka, kahit magkamag-anak kita, kahit kaano-ano kita putang ina mo ka, pinapahiya mo ang pamilya, tarantado ka, putang ina mo ka. Sabi ko nga noon, bago ka makisawsaw, bago ka makialam, respeto mo muna ang magulang mo. Ipadama mo na may pagmamahal ka, may paggalang ka, pero putang ina mo ka, wala akong nakikita sa'yo ng pagbabago sa sarili mo. Pagkos, lalo kang lumala sa pagiging gago mo, pukinang ina ka. Hindi ko malaman sa'yo, Kiko, kung ano ang gusto mong maparating sa buhay mo. Kung ano ang gusto mong patunayan na wala ka naman mapatunayan sa sarili mo. Puro ka kuda. Congressman ka. Bakit hindi ka mag-privilege speech? Bakit hindi mo daanin sa session hall kung ano mang mga pagiging mo tungkol sa buhay mo? Kung kinang-ina ka. Ha? Bakit hindi mo daanin sa tama? Bakit kailangan mo maghasik ng katarantaduhan mo? Alam na ng mga, ito nga lang sa ginagawa mo. Nung nabubuhay si Kong PD, kung bastusin mo sa harap ng mga barangay opisyal ng Dasma, turingin kang sasabihin nila matalino ka? Paano ka naging matalino? Putang ina mo ka. Ha? Kilala ka ba ng mga DDS vlogger? Kailan ka lang ba naman nila nakasalamuha?
inis yung respeto ng ng mga ibang politiko at ibang mga tao sa magulang mo, nadadamay sa kawalanghiyaan mong putang ina mo. Hindi ka naman nahiya niyan. Lahat ng kaletsihan, pinaggagawa mo putang ina mo ka. Gusto mo magpasikat sa larangan ng social media? Gumawa ka ng mabuti. Ang ina ka. Gumawa ka ng maayos na may silbi. Hindi yung putang ina ka. Magpapasikat ka. Nga ka. Wala sa hulo. Kung meron ka pang delikadesa, isipin mo, Kiko. Ha? Kung may natitira ka pang kahihiyan sa pagkatao mo, hindi yung putang ina mo ka, unahin mo, magpapansin na wala naman sa hulog yung pinaggagawa mo, hindi ka aktivista. Ha? Ako, alam mo, Kiko, ako hindi naman ako nag-aral, hindi naman ako graduate. Tama lang din naman ako, nakakakain ako ng sobra-sobra sa isang araw. Pero ikaw, sobra-sobrang meron kung anong meron ka. Pero, masyado kang, ano sa sarili mo. Ha? Mahirap yan. Mahirap yung ginagawa mo, Kiko. Ha? Nakakahiya ka. Pati yung mga malalapit na kaibigan ng magulang mo, nilalagay mo sa alanganin ang relasyon ng magulang mo sa mga taong malalapit sa'yo. Gago ka. Utang ina mo ka araw-araw. Ha? Masyado kang na-spoil. Kasi ang problema sa'yo, Kiko, alam mo kung ano yung gusto mo. Ha? Gusto mo mangyari ka agad. Ha? Ayaw mong paghirapan. Yung ina mo. Eh ano yung mga kapwa mo, mga tangang DDS? O, di ba? Galit kayo sa akin pero nandirito kayo, mga buwakan ng ina ninyo. Ha? Ikaw nga, pinag-aaral ka ng maayos, hindi mo natapos yung pag-aaral mo, gago ka eh. Tarantado kang putang ina mo ka eh. Ululog ka eh. Tagba marunong ka, wala ka rin naman utak. Ultimo mga empleyado, hindi ko na lang i-mention. Empleyado mo, mga nakakausap kong iba. Ang sinasabi sa'yo, negative mismo. Ha? Pag nagkunting pagkakamali ng ibang empleyado mo, hindi mo binibigyan ng pagkakataon ng chance pag sinisipat mo kagad. Tutusin, wala yun sa batas na pag nagkamali ng isang beses, tanggalin mo, hindi mo nabibigyan ng pagkakataon. Ganyan ka nakulol. Ukin ng ina ka. Ha? Ano alam mo sa larangan ng politika? Binitbit mo ang ipilito ng Barsaga. Hindi ganyan ang galaw ng mga Barsaga sa politika. Ikaw ang sumisira, tragis ka. So, narinig natin mga kababayan ng si Kap Nino Barsaga, mga kababayan, ang kanyang galit na galit sa kanyang pinsan. Galit pero yun ay isang advice para maging maayos ang kanyang pinsan. Hindi yung puro salita ng salita kung ano-ano sa social media, mga kababayan. Kaya ganun ang nangyari. Sana, Kiko, makinig ka sa advice ng pinsan mo. Yun ay para sa'yo, para ikakabuti mo, hindi sa ikakakasama mo. Talagang matigas nga siguro ang ulo nito ni Kiko Barsaga, kasi kung ano-ano mga pinagsasabi. Tama yung sinabi ng pinsan mo, congressman ka, may session hall, doon mo ilabas ang sama ng loob mo, doon mo ilabas lahat kung ano ang nalalaman mo. Hindi puro social media, wala namang legalities yan. Kaya daanin mo sa legal, daanin mo sa lahat na magandang paraan, kung anong nais mo, anong gusto mo. Pero wag kang magpadala dyan sa mga DDS vlogger, dyan sa mga kampo ni Sara Lustay at ni Rodrigo Duterte. Yan, dati si Kiko Barsaga ay nasa DDS yan, pero alam niya ang mga hindi tama na ginagawa. Kaya mag-isip-isip ka, Kiko, makinig ka sa advice ng pinsan mo. Para sa iyo yan, para sa ikakabuti mong bata ka pa, meron ka pang marating. Pakita mo na magaling ka, pakita mo na meron kang ibubuga na katulad ng iyong mga magulang, Kiko Barsaga.
Kaya huwag kang magtampo sa kanya, huwag kang magalit sa kanya, pagkos isipin mo at namnamin mo ang kanyang mga sinasabi. Hindi porket DDS ka ay hindi ka makikinig. Gano'n ang mga DDS, hindi nakikinig, hindi marunong tumingin sa mga payo. Kung ano lang ang gusto nila ay yun ang gusto nila. Kaya magpasalamat ka, nandyan ang pinsan mo na nagmamahal sa'yo. Kaya makinig ka sa kanya para sa ikakabuti mo. Maraming salamat mga kababayan sa inyong panonood sa ating munting vlog. God bless us all, lalo na sa ating mga kababayan niya sa ibang bansa. Ingat po kayo sa inyong mga hanap buhay. Mahalin nyo ang inyong hanap buhay. Naghihintay ang inyong mga kamag-anak dito sa bansang Pilipinas. Huwag kayong sali ng rally sa ibang bansa, baka mahuli pa kayo. Pagtuusan nyo na lang ang inyong hanap buhay mga kababayan. Maraming salamat din sa ating mga kababayan dito sa Luzon, Visayas at Mindanao na patuloy nagsusuporta sa pamahalaang ito. Maraming salamat. Nandiyan kayo palagi at patuloy nating idasal ang ating bansang Pilipinas sa ikaka-unlad ng ating bansa. Sige mga kababayan, maraming salamat po sa inyong panonood. God bless us all. At kunting like naman dyan at share mga kababayan para dumami naman ang ating mga community. Okay siya, sige, bye bye.